kapatid, tayo po itadako sa salita ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay magsisitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ating pong buksan ang ating pong mga banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. Sa Tagalog po ay ganito po ang sinasabi, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sandali po tayong magsipikit. Dakilang Diyos, banal naming Ama sa langit, salamat po sa mga salita mo na iyong ibinigay sa amin sa umagang ito upang aming pong pagbulay-bulayan. Nang sa gayon, kami po ay magsisilakas at kami po ay magkakaroon ng kakayahan, sapat na kakayahan para sa lahat ng challenges ng buhay at sa aming pong mga pagdadaanan sapagkat ang iyong mga salita ang nagpapalakas sa amin. At kami po ay natututo sa iyo po, Panginoon Diyos, mga alituntunin upang ganap namin mapagtagumpayan ang lahat ng hamon ng buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong salita at ang lahat po ng ito, ang iyong pong likod, basbasan mo, Panginoong Diyos, gamitin mo mightily sa umaga ito kasama po ng aking pong mga kapatid na naririto. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin, ang lahat ay masabing amen. Amen. Tayo ay makakaupo na. Bawal muna kayo ng kamayan. Manuhay na lang muna. Praise God! Ang title po ng ating pong pag-aaral ay yung humble ourselves in the Most High God. Humble ourselves in the Most High God. Sa 1 Peter po, chapter 5, verse 6 to 7, sa English po, ganito po sinasabi, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. So, nung una po akong gumagawa ng preaching, ang nais kong teksto ay sa Book of Psalms. Ano po? Particular po sa Psalms chapter 119. So, ngunit, ang Panginoong Diyos po ay may ibang leading at nilid po niya ako dito habang po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Inilid po niya ako dito sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. At ang una ko pong nakita doon sa pagbasa ko, humble yourselves. Bakit kaya? Sabi ko, Lord, bakit po ito kaya yung verse na iyong binigay sa amin? At habang ako po ay patuloy na nililid ng Holy Spirit sa paggagawa po ng sermon, so nalaman ko na kaya pala gusto ng Lord na itong verse na ito sapagkat malaki ang factor ng verse na ito o kadahilanan kung bakit tayo nakakaranas ng ganitong bagay. At malaki din ang kadahilanan o factor po ng verse na ito upang makawala din tayo sa ating pong pinagdadaan ng krisis na ito. So yung dahilan at paraan upang tayo po ay matapos ang krisis na ito, narito po sa salitang humble yourselves in the mighty hand of God. Praise God. So ano po ba yung humble yourselves? Pagpapakababa. Okay na po wala. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Humble yourselves, mga kapatid. So, bakit po kinakailangan nating magpakababa? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ng humble yourselves, we need to demote or lower your estimation of yourselves under the power of God. Kasi po, ang mundo pong ito, dahil sa lahat halos ay magandang pagkain, instant, ang ating pong mga gadgets at talagang napaka-sophisticated, gigising ka, hindi ka na mag-iinit ng tubig sa mga, may mga heater, diretso na, hindi ka na magagawa ng kape mo, mayroon ng coffee maker. So, na halos parang napapansin natin na we are all self-sufficient. Para bagang kaya na natin ang buhay na ito. Kaya na. At dahil sa parang halos lahat ay nandyan na. Minsan nakakalimutan natin
yung pagsangguni sa ating Diyos. Na sa ating buhay, sa ating mga pagpaplano sa buong mundo, I am talking about for the whole world. Sa pag-unlad na ating nakikita, halos nakakalimutan na natin ang dakilang Diyos. So, mapapansin natin, ang iba sa halip na pupunta sa prayer meeting sa Friday, nung normal pa po ang takbo ng panahon, lalo sila sa mga disco. Yun po ba? Sa mga concert. So, anong gagawin mo ngayong weekend? Hindi na sila sabi, I have nothing to do this weekend. I will just go to party. So, halos mga kapatid, ito po aking sinasabi ng salita ng Diyos ngayon ay particular po in general po sa buong mundo. Na ang buong mundo ay parang nakakalimot sa ating dakilang Diyos. Kahit po sa social media, kahit marami na rin yung mga born again Christian na nagpo-post ng tungkol sa Diyos, mas marami pa rin yung nagpo-post ng tungkol sa hindi sa Diyos, at yung mga nakaka-apekto doon po sa kagandahan ng pag-uugali ng tao at para po sa pagsamba sa ating dakilang Diyos. So, demote or lower our estimation of ourselves means that if we think that we are so much all-sufficient, that we can do all things for ourselves, taking granted the guidance of God through the Holy Spirit, we need to lower our estimation of ourselves and should be humble ourselves in the mighty hand of God. Ano po ang ibig sabihin? Pagka parang pakiramdam mo ay kaya mo nang gawin ang lahat ng bagay nang walang tulong ang Diyos, so hindi natin napapansin na ang ating sarili, ito ang Diyos, naiitaas na natin. Kasi hindi na natin masyadong kailangan, hindi ka na nakakapag-pray, hindi ka na nahingi ng guidance, laging may naman ang iyong bank account, laging maraming pagkain sa bahay, everything na parang hindi mo na kailangan yung Diyos. So, kapag ka po dumarating ang ganitong mga bagay, ito po isa sa dahilan kaya tayo ay may dinaranas sa ganito. Dahil kapag nakakalimot ka, anong sagot siya, anong gamot sa tao nakakalimot? Paalaala. Ipinapaalala ng Diyos na, anak, you are human. Ikaw ay tao at ako ay Diyos. Ako ay mayroong responsibility sa iyo para ipagpalain. Ikaw naman ay may responsibility sa akin bilang ako ay pupurihin at tatawagan at mananalangin. We know from God's word that He resists the proud. Sabi po sa James chapter 4 verse 6, Mr. Abby, natin pong dalaga na napakatangkad na. Isang araw mas matangkad na kay pastor. Sa James chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Kanino laban ng Diyos? Sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kahit po minsan sa atin yung pong gobyerno, yung mga nagsasabi na noon parang pinagtatawanan lang ang salita ng Diyos. Amen. Meron pong my God is what? Noong mga panahon, noong una na hindi pa dumarating itong COVID-19, na parang pagka ikaw ay nagsasalita tungkol sa Diyos, ikaw ay tinatawanan. Kailan ka babalik ang Diyos? Lagi nang sinasabing, babalik ang Diyos. So yun po ay sign po na ang tao po ay may kamangmangan sa salita ng Diyos. Kailangan po natin na malaman kung bakit ba sinasabing babalik na ang Diyos. At ayon ng Diyos na may mapahamak, ito pong nangyayari, mga kapatid, na krisis ngayon ay paalala ng Diyos kasi mahal tayo ng Diyos. Amen. Kapag sabi po mga kapatid sa banal na kasulatan, ayaw ng Diyos may mapahamak kahit isa. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At ikaw ay mamahalin lalo ng Diyos kapag ikaw ay may kapakumbabaan sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Palakpakan pa natin ating dakilang Diyos. Praise God. So, muli po sa mundong ito, makikita po natin na marami po yung pong halos nandoon yung pag-asa na lang sa kanilang sarili. Na paano umunlad? Ganito, kayo ay gumawa ng mga
maraming ganito, business, may mga downlines, may mga ganito. So, ito po ang tips ko. Minsan nanood ako, wala man lamang sinasabi na manalangin muna kayo sa Diyos, iasa mo sa Diyos, magkapalain ka. Kung hindi, kapag nakakuha ka ng 3 miyembro, makakakuha ka na ng 10,000. Kapag ang miyembro may naging 6, makakakuha ka na ng 60,000. Diba? Mayaman na tayo. So, tayo ay magiging masaya. Ano sabi ng Diyos? Sa mga kasulatan, doon sa nagsabing, magpahingalay ka, kaluluwa, sapagkat puno na ang iyong lalagyan o ang iyong kamalig. Ano sabi ng Diyos? Ikaw na mangmang. Hindi mo ba alam sa oras na ito? Sa gabi ito, kukunin ko na ang iyong buhay. So, bakit? Sapagkat naging mapagmataas yung sinasabi ng banal na kasulatan sa instansya po ngayon. Sapagkat sabi niya na kumbaga lahat ay parang nakwenta na niya na hanggang sa banda doon, mabubuhay siya. Ngunit hindi po natin alam na nagbibigay ng buhay kung gaano kakahaba ay ang Diyos. Nakakalimutan ng tao na siya ay nilikha. At nakakalimutan niya na ang Diyos ay lumikha sa Kanya. Na kung tayo ay hindi po nilikha, wala tayo dito, hindi tayo pinahintulot ng Diyos na Kanya likhain, wala tayong tinatamasa na kahit ano, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So, ano po ba sa atin po mga Christian? Ano po ba yung humility o humbleness? Paano ba natin magpapakumbaba tayo sa Diyos? Nabanggit natin kanina, ang buong mundo, kalimitan, hindi nila inaalala na ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagpapala at lahat ng ating pong tinatangkilik. Mamaya po, matatalakay po natin yun. Pero sa mga Christian, minsan hindi po natin sinasadya o hindi natin intention na maging mapagmataas sa Diyos. Kaya tayo naman po gusto natin magpakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Pero may mga kilos po tayo ng mga Christian na minsan tayo po ay meron pong pride or parang arrogance sa ating Panginoong Diyos. Humility is the ability to be without pride or arrogance. Paano po parang tayo ay nagmamataas sa ating Panginoong Diyos? O paano po natin maipapakita na tayo nagpapakumbaba sa ating Diyos? Having time praying to God every day. Mga kapatid, ano po, pagka ikaw po ay hindi ka nakakapag-pray or you're not having time praying God every day, parang tayo po, hindi man natin sinasadya, nakakapagmataas tayo sa Diyos. Na parang sinasabi natin, Lord, hindi ko na kailangan mag-pray ngayong umaga. Kaya ko nang i-manage ang araw na ito. Kasi sweldo lang. Nag-grocery na kami kahapon, Lord. Bayad na kami sa kuryente. So, magpapakasarap na ako ngayong araw na ito. So, mga kapatid, yung pong verse natin na 1 Peter 5:6-7, hindi po ito pangako lang. Kung hindi ito pa yung more than promise, ito po ay command ng Lord. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Ganun din po yung pananalangin. Bakit po parang hindi po pagpapakumbaba sa Diyos pag tayo po hindi nananalangin? Sapagkat command din po ng Diyos. So 1 Thessalonians chapter 5:17, pray without ceasing. Yung pray without ceasing, ibig sabihin po, manalangin ka continually. Kung ang frequency mo ay 2 days, sa buong isang araw ay 3 beses ka mananalangin. Umaga, tanghali, hapon. Kung ang frequency mo naman ay umaga, gabi. Kung ang frequency mo ay everyday isa, okay po yun. Basta continuous. Continually. Ang sabi natin dakilang Diyos, pray continually. Kaya kung minsan, kung real talk po, mga kapansin natin, 2 days na ako hindi nakakapag-pray ng totoong prayer sa Lord. Yun, ako kahit pa lang, kung hindi na tayo makaluhod, may mga tao po kasi nahihirapan na rin lumuhod dahil ng health nila, kahit po nakaupo na, ikaw ay mananalangin talaga sa Diyos ng mataimtim. So, kailangan ng Diyos. Kahit sa mag-asawa, pag hindi kayo nag-iusap, kahit na malayo, nasa abroad na asawa mo, kailangan pa rin kayong mag-usap. Sa amin po mag-asawa, aking pong may bahay ay medyo nalulungkot o parang nagagalit na konti kapag hindi kami nag-uusap. Dahil sabi, ang layo na ng ating pag-itan, kung hindi pa tayo mag-uusap, medyo magkakaroon ng mga panlalamig. Mga kapatid,
Ganun din po sa ating dakilang Diyos. Kapag hindi natin kinakausap, hindi ang pag-uusap po sa Diyos, hindi lamang paghiling. Kung hindi tayo po ay magkakaroon ng parang pamumuni-muni, na parang mo kinakausap yung isang kaibigan o tatay na Lord, ako po ngayon nakita niyo naman po ang aking trabaho o negosyo, Lord, bless mo naman po. Kahit hindi yung formal na, Lord, ito po ang prayer list. Kahit yun talaga ang sarap. The Lord, ngayon po, kahit may ikli na ang buhay ng tao, gusto ko naman po maging kaedad ako ni Moses, 120, pwede po ba? Para ba lang naglalambing ka sa ating dakilang Diyos? Lord, pwede bang tumanda ako ng kakaiba na ang pangatanda kasi lumalabas ang mga sakit? Pwede po bang tumanda ako ng malakas? At kukunin mo ako ng malakas din? Amen? So, meron pong pakipag-usap tayo dapat sa ating Diyos. Ano pa po yung nagpapakita na parang nawawala sa atin yung humility? Kapag ka po normal na yun pong paggalang sa araw ng Sabat. Ngayon po, wala po tayong church, pero po tayo po, kapag ka meron po tayong access sa internet, tayo po ay umattend ng ating pong mga online services bilang pagrespeto sa araw ng Sabat. Yun naman pong mga wala pong access sa internet, sa inyong pong bahay, magbasa kayo ng Bible, umawit kayo ng puning awit, sapagkat ang utos ng Diyos, wala pong nakalagay kung may krisis o pag may krisis ay huwag mo nang irespeto yung araw ng Sabat. Wala pong nakalagay. Yung pong utos ng Diyos ay for all generation. Na kinakailangan po na tayo po ay mayroon pong pagrespeto o sa araw ng pagsamba. Mula po mga kapatid sa Exodus, Deuteronomy, Ezekiel, sinasabi po mga kapatid ng aklat na ito na we should have one day for the Lord. Amen. Amen. Kung wala po access sa internet, wala ka rin cellphone, wala kang lahat, nandiyan naman po yung Bible. Kunin natin yung Bible natin, basahin natin. And then mag-praise tayo sa Lord. Ano pa yung parang napapansin natin na parang nawawala yung ating humility sa Lord. Kapag po tayo ay hindi nagbabasa ng kanyang mga salita. Araw-araw po magbasa kayo ng salita ng Diyos kahit po isa lang verse. Ano po, kung hindi man po tayo makabasa ng madaming chapters, yung makapagbasa ka po ng isang verse, isang araw, ay napakalaking bagay na sa iyong kaluluwa. Amen. Ano po ang ating title? Humble yourselves in the Most High God. Na ipapakita po natin ang humility natin sa ating Most High God, sa ating Panginoong Jesus. Kung tayo po ay, ano po nabanggit? Tayo po ay mananalangin, tayo po ay igagalang po natin yung araw ng Sabat, may krisis o wala. Salamat, sister. Talagang lumakas ako nung sabi ko po, kala ko ako lang po hindi taga-playa. Si sister, paunahan kami. Dati pa ako sa bahay, sige pastor, ako yung mag-aandaan na rin. Ay sinis San Pascual, binilisan ko na, baka ako paunahan po, sister. Ano po? Pero salamat sa Panginoong Diyos. Ito yung nakikita na Diyos yung kapakumbabaan natin, yung kasabikan. Paano ulit magpapakita ng kasabikan o kapakumbabaan sa Diyos? Tayo po ay manalangin araw-araw. Kasi po kung halimbawa, si Abby gigising, hindi papansin na kanyang inay. Abby, nagkakape na si Abby ng kanyang gatas. Abby, yung niluto ko, kukuha na ng kanyang gusto. Abby, hindi napansin. May bihis na papasok na. Ano na sabihin? Kasuplado ka na rin. Parang ikaw ay nagmamataas sa akin. Ganon din sa Lord. Araw-araw, Lord, ikaw po ang nagbigay ng buhay. Sa daming namamatay, mga kapatid. Sa daming hindi nagigising. Yun pong paggising mo at pagpasalamat ka, galak na ang Panginoong Diyos sa iyo. Nagpapakita ng kapakumbabaan na Lord, itong buong araw ko po, iyo pong igagay. Lalo yung tayo mga estudyante. Lord, sana po, kung mga anak ko'y makapasok ng maayos, kapag normal na, hindi makakursunadahan, hindi makaaksidente. Amen? Praise God. Ano pa po ulit? Sa araw ng Sabat, atin tayo.
Amen. Kung ngayon nga po, walang araw ng samba sa isang lugar, online mga kapatid. And again, doon po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sikapin po natin. Ako po ay namamanhik bilang inyong mga pastor sa art. Puro po tayo lumago. Kahit isang verse lamang po sa isang araw, tayo po ay magbasa. At tiyak may mga i-share kayo sa ating group chat. Na verse. Ano po? Hindi natin, halos hindi makapag-send na isang verse. Amen? So, mga kapatid, ano po naman sabi? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. James chapter 4 verse 10. Sister Abby, meron ka ba dyan? Yun. Bilis ni Sister Abby. Iba, pag sa church, talaga natatagalan akong tumingin-ingin. Santiago 4:4. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at kayo ay itataas niya. Yun po yung dahilan. Kung bakit gusto tayo ng Diyos magpakumbaba. Kasi proseso yan, sistema. Kapag ikaw ay napakataas, ibabagsak ka. Pero pag hindi pakumbaba, itataas ka. Kaya po tayo sabi ko, oh Lord, okay po. Ito po ay pangangaral sa lahat sa atin. Sa akin, sarili at sa buong mundo. Amen? Na kinakailangan ang tao ay magpakumbaba sa Diyos. At in this world, today mga kapatid, many had asked, why is God allowing all of these things to happen? Bakit? Kasama ba kayo sa nagtanong ito? Lord, bakit po pinapahintulot na magkaroon ng ganitong COVID? Ako po bilang tao, una, nakakapagtanong din ako. Bilang Kristiyano, naunawaan ko na sa banda-banda rin, naunawaan ko. Ganun po pala, Panginoong Diyos. First, ang dahilan po, the truth is everything that's been happening in this earth was already prophesied in the Bible. Ano po? Ito po ating mga pinagdadaanan, inihula na sa banal na kasulatan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Pinakahanga ko yun. Napaka-automatic. 2 Timothy 3:1. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling panahon ay darating ang magulong panahon. Sa ibang salin, mapanganib na mga araw. Sa English, in the last day, there will be difficult times. Para po ba sa atin, kahit paano, parang difficult pa yung po ba yung mga araw na ito? Amen. Amen. Yung pagpunta po dito, nag-aalala po kami kung may checkpoint ba, kung sapat na ba ang dala kong mga permit. Magatong kapal ang dala kong permit. Pati yung pansabit sa dingding. Ginawa namin natin nila Pastor Eric na pastor na certificate. Dinala ko na rin. No? Kasi pagka doon nakahuli, magbabayad ng 6.5. So Batangas naman 3.5. Para kang tumanggap ng nagbigay ng SAP. Ano po? So, mapanganib. Tapos po, sa Batangas, sinasalaw namin yung mga gate kasi merong mga tao na lagi naghihikap, nagpatingin sa, siguro po, dahil wala ng trabaho, so naghahanap din sila ng kung ano man ang kanila po nasa sa isip. So, napaka-delikado, mga kapatid, mapanganib. Lalo na ang ikaw ay mahawaan ng COVID-19. Nanood po ako ng nakaranas ng COVID, yung kung inirecord niya kanyang sarili, siguro napanood niyo yun yung days na habang siya ay, mula nung siya magka-COVID hanggang siya bago mamatay, sobrang po nakakahawa. Kaya dalangin ko lagi, Lord, sana po sa buong Jesus Christ Household Church, sa kanila pong mga kamag-anak, sa amin pong mga pinsan, lahat, walang makaranas po dito. Dahil sobra pong hirap. Pagkatapos pa, hindi ka pa makukuha ng iyong mga kamag-anak. At ikaw ay susunugin na doon sa crematorium. At ibibigay na lamang ay abo. Yung iba kahit abo, natatakot pang hawakan. So napakasakit. Napakamapanganib po ng mga panahon ito. Secondly, God allowed humanity to go through difficult times. Why? Because when everything are going well in all the people around the globe and seems like there's no problem at all, their tendency is to relax and rely on their own strength. Bakit po tayo nakakaalala sa ganito? Dahil pag ang buong mundo, di po ba, ang unlad ng mundo bago dumating itong COVID-19,
halos lahat. May mga bagong labas na naman na cellphone, bagong labas na naman na TV. Ang washing machine ay dati ang takbo ipapaganto, ipapaganto na. Ano po? Yung isang may isang bagong parang dati ang paikot dati ng mga nung una hanga na kami yung CD papaganto, ngayon papaganto na ngayon hindi na CD. USB na lang. Isasaksak mo, nandun na lahat ang kanta, nandun lahat ang movie. Ano po? So, ang Bible nasa sa cellphone na pwede na rin. So, sobrang unlad ng mundo. At nung umalad ang mundo, napansin ng Diyos, masyado na nare-relax ang tao. At bagamat marami na rin ang born again Christian, marami pa rin ang hindi naniniwala sa Diyos. At puro kaguluhan. Katulad na nangyari sa Hong Kong nung araw, di ba? Lagi tayo nangangaral ng kapayapaan tungkol kay Kristo Jesus, biglang nagkagulo. Bago sumabi ito, sobrang gulo ng Hong Kong, di po ba? And then France, lahat, ang dami-daming nangyayari, mga kapatid, sa kabila ng kaunladan, nakakalimutan nila yung kapayapaan na dapat ay lalong na ini-enjoy natin na bigay ng Diyos. Ngunit halos parang nakakalimut na po yung tao. So many things that their future are fully secured because of what they have. Akala na nila secured na. Marami na akong pera, malakas sa aking katawan, may bahay na ako, kumpleto na ako, secured na ako. Sister, attend tayo. Sige po. Sa isang araw na. Marami pa naman Sunday. So, nakakalimutan natin na, nga pala, ako yung nilikha lamang at mayroong lumikha sa akin at lahat ng aking tinatangkilik dapat ay pinagpapasalamat ko. Kinakailangan ko nga palang magpakumbaba sa Diyos. At sabi ng Diyos sa langit, masyado nang relax ang mga ito. Masyado nang matatalino. The new innovation, papakita, aircon, namamatay na ng kanya. Google, sasabihin mo, Google, ano ang klima? What's the temperature today? The temperature today is 31 degrees. Sasagot na. Hindi mo na kailangan ng kasama, Sister Amy. Pag may Google ka na yung magsasalita, ano po, tatanungin mo, Google, anong trending na pagkain ngayon? Kalderetang bangus. Ano po? So, sobrang relax na mga kapatid. So they forget about God and even sometimes they may make fun of Him or mocking our Lord, mga kapatid. Galatians chapter 4, Galatians chapter 6 verse 7, do not be deceived. Huwag ninyong hayaan kayo ay mailigaw. Hindi mo maaaring libakin ang Diyos sapagkat naman ang inihasik na isang tao, yun din ang kanyang aanihin. May mga politiko po tayo na nililibak ang Diyos. Sa US, inalis na lahat ang prayer sa mga eskwelahan, inalis na ang Bible, sister yan. So maraming eskwelahan, inalis na yung religion teaching. Yung turo tungkol sa Diyos. Wala na po. So, inalis si Jesus sa lahat ng lugar na kung saan dapat ang Panginoong Jesus ay naroon. Amen. So, meron pa rin sasabi na patawain po ako ng kung sino mo makakakuha ang sinabi na my God is blank blank. Ano po, parang ginagawa mo yung manlilikha. Yung lumikha sa'yo, ginagawa mong katatawanan. At meron nagsasabing walang Diyos. Ako po ay, nang galing Canada, marami po ako nakausap ng Sister Emmy na walang Diyos sila. Ang Diyos daw nila yung kanilang sarili. Pag humarap nila sa salamin, yun daw ang Diyos niya, yung nakikita niya na salamin, yung kanyang sarili. So ito po isang panlilibak po sa ating dakilang Diyos. At ang sabi, a man reaps what he sows. So, and because of people became so proud and boastful, sometimes God allows this kind of pandemic to show us that we are human with limitations and that we are nothing without His help. Dahil po sa ganitong nararanasan mga kapatid, o ginagawa, nakikita ng Diyos sa mundong ito, tayo po mga kapatid ay binigyan ng ating Panginoong Diyos o pinahintulutan niya na dumanas ng ganito pong pangyayari. And then, sa kaunladan ng tao, sa lahat-lahat na relax na, suddenly,
unexpectedly, COVID-19, an invisible enemy appears. Ano bigla? And take the lives of thousands of people. Di po ba, parang relax na relax ang tao, walang kaabog-abog, may kaaway na dumating, hindi nakikita na ang pangalan ay COVID-19, at marami ang pinatay. Parang naalala ko tuloy yung biniro sa akin ni Sister Grace na isinare niya sa akin. Yung isang lalaki, yung asawa nung mag-asawa, tinignan yung phone ng asawa, may nakalagay doon ng COVID-19 ang pangalan ng contact. Tinawagan niya, kanya palang numero. Ang tawag ng kanyang asawa sa kanya, COVID-19. Parang killer. So, nung dumating po ito mga kapatid, COVID-19, an invisible enemy appears. God shows that all powerful people and countries and their intelligence seems nothing in this global crisis. Parang nagmukhang mangmang ang lahat. Pag ikaw po, manood ka po ng meeting, kahit po dito sa Pilipinas, sa ating pong presidente, sa kanyang mga gabinete, kung paano gagamutin ang lalabanan ng COVID, at makakakita ka ng mga comment na panghina naman ng sabi mayroong BO, mayroong ang hina naman ng IQ ng mga kausap ng ating presidente. Hindi nila alam kung paano lalabanan ng COVID. Ganito sinasabi, nonsense. Pero yung mga yan po, matatalinong tao. Pero bakit po nagkakaganon? Sapagkat pagka po kilos ng Diyos at ipinahintulot ng Diyos, ang katalinuhan ng tao ay nagiging kamangmangan sa harapan ng Diyos. Alam po, ipinahintulot ng Diyos dahil sa kabila ng mga pagpapala niya, nalilimutan siya ng tao, ipinahintulot bigla ng Diyos na magkaroon ng isang pandemic, mga kapatid, at yun pong katalinuhan ng tao, naging kamangmangan ng tao. Nasaan ngayon yung matatalino ng buong mundo? Nasaan ngayon yung mga pera ng buong mundo na kaya nilang bilhin ng isang bansa? Ang sabi ng China, kaya nilang bilhin yung Pilipinas. Nung dumating yung COVID-19, ano ang nangyari, mga kapatid? Namatayan din sila ng libo-libong tao. Bago nila support hanggang ngayon, meron pa rin. So, ang tagal na pero hanggang ngayon meron pa rin. Nasaan ang katalinuhan ng tao? Kapag po kilos ng Diyos o kapahintulutan ng Diyos ang isang pong pangyayari, nahahayag po na ang katalinuhan ng tao, kapangyarihan ng tao ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. So, ito po ang dahilan kung bakit ngayon nakakaranas ng ganito. Kinakailangan ng tao na magpakumbaba sa Diyos. Sabihin nga po natin, humble ourselves in the Most High God. Humble ourselves in the Most High God. Amen. So even the money and power can do nothing to stop this virus from spreading. Kahit po ang US, sobrang talino ng US, di po ba? France, sobrang talino, sobrang makapangyarihan. Pero hanggang ngayon mga kapatid, nahihirapan pa rin silang labanan yung COVID. Bakit? Sapagkat mga kapatid, yun po sobrang kataasan ng tao. Pag gustong ibaba ng Diyos, gagawa po ang Diyos ng paraan upang maipakita ng Diyos na tayo ay tao at limitado ang ating pong kakayahan kaysa kakayahan ng Diyos. Upang tayo po ay magpakumbaba sa Diyos. Bakit po mga kapatid? Sapagkat sabi nga po kanina in James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Kapag tayo po ay nagpakumbaba sa Diyos, tayo po ay Kanyang itataas. Malapit na po ang ating pong pagtatapos. At sa ganitong mga oras po, in times like this, we can see hopeless of the humanity. The humanity is hopeless without the help of our Lord God Almighty. Our country leaders forced to kneel down to God in prayer. Meron po akong napakikita isang leader na dati hindi nagpe-pray. Ang sabi, nagpe-pray na daw siya ngayon kasi hindi niya talaga malaman bilang leader ng bansa kung paano isosolve ang COVID-19. Meron pong presidente na ngayon, nakapansin ninyo, kapag nagsasalita, lagi nang hawak ang Biblia. Sa lugar na kung saan inalis nila lahat ang Biblia, pagbabasa ng Biblia sa mga eskwelahan. Ngayon, tuwing magsasalita sa social media, hawak niya yung Biblia. Sapagkat gusto ng Diyos ipakita na walang magagawa ang humanity kung wala ang
tulong ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kinakailangan tayo po ay magpakumbaba. And in times like this, we began to reflect and draw near in the presence of God Almighty. Naalala niyo po ba yung kanta, In Moments Like This? In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Amen. Sa mga ganitong mga panahon, we need to lean. We need to be near our God. So, many Christians discover that they have spent their lives not practicing what the Word of God says. Sabi po ng Matthew chapter 7, verse 24 to 27, kahit hindi mo naanan si Sister Abby, na kapag tayo po ay nakikinig at ng salita lang ng Diyos at hindi natin ginagawa, tayo po ay matutulog sa isang bahay na itinayo sa buhanginan, at pagkatapos pong dumaan ang bagyo ay mabubuwal. Maraming nakapansin na Kristiyano na sila pa na, maraming Kristiyano pala ang nabubuhay sa ganitong pamamaraan. Nakikinig sila sa salita ng Diyos, pero hindi nila ginagawa. Kaya po nung dumating ang COVID-19, bagsak. Ano po ba? Nakakaranas mga kapatid ng tamaan. Kasi bakit? Gusto na Diyos magpakumbaba tayo sa Kanya. Sabi ng Diyos, masyado ka lang malakang tiwala sa iyong sarili, sa iyong tinatangkili. Ipararanas ko sa iyo, mundo. I'm talking about the world. Yung mundo. Ipararanas ko sa iyo, yung pandemic na hindi mo agad kayang sumatain upang ikaw ay lumapit sa akin. So bakit po ito nangyayari mga kapatid? Ang unang-unang tinalakay natin, dahil sign of last days. Ikalawa, dahil masyado na mapagmataas ang tao sa Diyos. Kinakailangan ng isang ganitong mga krisis upang ang tao ay bumalik ang pagpapakumbaba sa Diyos. Lahat, halos kayo ng tao. Amen. Nakita niyo na ba yung lahat sila lumuhod sa kalsada? Amen. Amen. Ngayon ang tao nagpapakumbaba. Yun po yung gusto ng Diyos. Ipahayag ngayong umaga ito. Humble ourselves in the Most High God. So, mawawala po, mga kapatid, ang virus na ito kung tayo ay magpapakumbaba sa ating dakilang Diyos. Ginawa na ang lahat. Ang sabi ba, naapektuhan na ang pag-aaral ng mga bata. Hindi makakapag-enroll online. Ang iba, hindi wala pang vaccine. Ano ba, may vaccine na raw. Ipadadala. Ang problema ng Pilipinos, wala naman daw agad maibili. Hindi na maalaman kung anong tunay. Ang katotohanan, nandyan pa rin ang kaaway. O nandyan pa rin yung karamdaman na dahilan upang tayo magpakumbaba sa Diyos. Maaaring hindi pa inaalis ng Diyos, kulang pa ang kapakumbabaan natin. Hindi pa natin masyadong nararamdaman. Hindi katulad ng mga nakaramdam, mga kapatid. Meron po akong alam na nakaramdam. At ang sabi nga mga kapatid, Pastor, sobrang sa Lord na lagi ang kanyang sinasabi. Sobrang mapanalangin na ang aming pamilya. Kasi nakaranas tayo mga kapatid. Ganun din mga kapatid, yung mga, dahil ngayon nga, yung sa social media, makikita mo kahit taga-ibang bansa, buong pamilya nila nagdadasal. Kahit yung batang maliit, inaakay nilang magdasal. Na huwag silang tamaan ng COVID-19, mga kapatid. Praise God. So, sabi po sa Psalms, sa ating pong pagtatapos, 71:20-21, you have allowed me to suffer much hardship. Bagamat pinaranas niyo ako ng maraming hirap, bibigyan niyo ako muli ng bagong buhay. Katulad ko'y patay na muli ninyong bubuhayin, bibigyan niyo ako ng masigit na karangalan at muli akong aanuin. Na kapag tayo nagpakumbaba sa Diyos, tayo muli ay itataas ng Diyos. Bubuhayin. At we will have more greater honor, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi po, you have allowed me to suffer much hardship, but you will restore me to life again.
and lift me up. Pagkatapos ito, the Lord will gonna lift us up. Sapagkat tayo nagpakumbabala sa Kanya. From the depths of the earth, you will restore me to even greater honor and comfort me once again. Sabi mo, ang daming naapektuhan, ang daming na-stuck. Business o anuman, pag-aaral, pero sabi ng Lord, don't worry, kapag natutunan niyo ang leksyon ng COVID-19, ang magpakumbaba sa Diyos, I will lift you up. Amen. So what is the solution for us to remain secured and not be destroyed by this COVID-19 pandemic or any other virus if there will be more? Huwag naman po sana. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Ano ang solusyon? We must humble ourselves to God. And a very popular verse, lagi natin napapakinggan, 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Noong una, nakukulili na ang tenga ko dito sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Na lagi nyo na lumalabas sa TV man o sa cellphone o lahat-lahat. Alam niyo ba kung bakit? Kung bakit lumalabas yan? Gusto ng Diyos mag-ring sa tenga natin dahil ito ang totoong kailangan. Amen. Akala ng iba, karaniwang verse lang. Binibigay na ng Diyos ang solusyon. Nakikita mo siya sa lahat ng post, sa lahat ng preaching. At kahit ako bilang tao, lagi na ayun. Hanggang sa ipaalala sa akin, alam mo ba, anak ko, bakit lagi yan? Dahil yan ang kailangan. Kaya lagi sinisiksik ko sa inyong mga tenga, pinababasa ko sa inyong mga mata. At ano sabi, at kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpapakumbaba, mananalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan. Diringin ko sila mula sa langit at patatawanin ko ang kanilang kasalanan at pagpapalain. Kulit pagpapalain ng kanilang lupain. Dito sa ating bansa, kahit gaano ka-sincero ang ating Pangulo na buwagin ang drugs, ang tao makikita mo, hanggang ngayong COVID-19 may nahuhuli pa rin. Ayaw magpakumbaba sa Diyos. Pero sinasabi ng Diyos, kung gusto ninyong gumaling ang inyong bayan, magpakumbaba kayo sa Diyos. Humble ourselves to God. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Means let us focus ourselves on things above and let humble ourselves to God. Given na, nandiyan na ang lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Binigay na sa atin ng Lord para ma-enjoy natin. The Lord wants something. He wants you to humble yourselves to Him and you will enjoy the best of this life. So mga kapatid, sa ating pagkatapos tayo may magsitayo. Life is hard. Amen? Hard pa life mga kapatid, naranasan natin. Amen. Trials came from nowhere, destroying people, contentment, and security. But if your security is Christ, then the storm cannot destroy you. Amen? Ulitin ko po, if your security is Christ, then the storm cannot destroy us. But when we choose to build our lives on something other than Him, then same storm will destroy us. Pagka binil natin na ating buhay apart from God. So dear friends, I challenge you today to build your faith and thoughts on the things above. Build your life in the rock, in the solid foundation. Sino yun? Amen. Which is our Lord Jesus Christ. Trusting Him and having close and intimate relationship with God as a sign of humility before Him, that He will make your life and future secured and even your life eternal. Praise the Lord. Lahat mo sabing humble ourselves to God. Humble ourselves to God. Sana po ngayong umaga ito, kahit medyo mahaba po ang ating pong preaching, medyo napahaba, natutunan po natin. Sister Abby, yung unang verse natin, yung title at verse. Sana po natutunan natin. Hirap na hirap ang mundo para sugpuin ng COVID-19. Pero iisa lang po ang gamot. Humble yourselves in the mighty hand of God or in the Most High God. Praise God. Sa verse mo, Sister Abby, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala niyo sa Kanya inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos ay nag-ano? Lahat mamalasakit sa atin.
Kaya po sa umagang ito, maraming pong salamat sa pakikinig po natin sa salita ng Diyos. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umagang ito, salamat po Panginoon sa iyong salita na nahayag po sa aming harapan. Na ang gamot o security upang hindi po kami Panginoong Diyos maapektuhan ng sakit na ito ay ang magpakumbaba sa iyong kapangyarihan at sa iyong kalooban. Na ang mundong ito ay nakikita ang pagmamataas sa iyo, na hindi ka pinapansin, na hindi nananalangin, na ang iyong mga salita ay taken for granted. Panginoong Diyos, nawa kami pong iyong mga tinawag. Ang sabi mo, those called by my name. Hallelujah. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. Kaya Panginoon Diyos, kami pong mga nakakilala sa iyo. Lalo mo, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin. Na kinakailangan namin magpakumbaba upang kami po'y secured na hindi makaranas, hindi maapektuhan ng pandemic ito. At maging ang buong mundo o sino mang makakarinig ng pangaral na ito na ang sagot upang siya ay secured, protected, sapagkat siya doon nilalagyan ang tiwala sa malaking bato ng ating kaligtasan, ang Panginoong Jesucristo. Secured at hindi ka makakaranas o hindi ka maapektuhan o kung may mga tao ay Kristiyano man na tinamaan, hindi sila mamamatay, hindi sila matutumba, sila igagaling at ipapahayag ang kalwalhatian ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Mahahayag ang iyong kapangyarihan, mahahayag ang iyong kabutihan. At doon po Panginoong Diyos mga hindi pa tinatamaan, Lord, ng COVID-19, dalangin ang dahawag mong ipahimpulot. At tulungan mo kami na magpakumbaba. Sapagkat iyon pala, yung aming kalasag, ang maging mapagpakumbaba sa iyo. Ang maramdaman namin na kami tao at limitado ang aming kakayahan at kapangyarihan. Na ikaw ang Diyos na aming manilikha, na ikaw ang magbibigay sa aming Panginoong Diyos ng proteksyon. At pagkatapos nitong COVID-19 pandemic na ito, ang sabi mo sa iyong mga salita na aming po inaasahan na iyong pangako, you will gonna restore our lives. And you will lift us up, Lord God. Itataas mo muli ang aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. At sa umaga po ito, pinupuli ka po namin, dinadakila, sinasamba. Nawa po ay makita mo ang aming puso na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoong Diyos, sa umaga po ito. At kamutin mo po ang aming bayan. At iyo po, Panginoong Diyos, pagkalooban kami, Lord God. Hallelujah, yung biyaya. Lord God, at iyo pa kang balutin, Panginoong Diyos, ng iyo pong proteksyon. Na ni sino man iisa sa amin, Panginoong Diyos, ay hindi po makakaranas, Lord God, ng sakit ito hanggang matapos ang pandemic na ito. At tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na magawa yung dahilan upang hindi namin maranasan ang magpakumbaba sa iyong kapangyarihan at sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, Lord God. I-bless mo po ang buong Jesus House of Church. I-bless mo po yung aming mga kamag-anak, mga pinsan. I-bless mo po ang aming mga pamilya nasa abroad, Lord God. Protection na naman po. And Lord, again, ang buong mundo. Tulungan mo po, Panginoon, na makuha ang iyong mensahe na kinakailangan ang mundong ito ay magpakumbaba sa iyo sapagkat nagiging kamangmangan ng katalinuhan ng mundong ito kapag hindi sila nagpapakumbaba sa iyo. Sa isang maliit lamang na ipinahintulot mo, na isang kalabang hindi nakikita na wala ng katalinuhan ng mundong ito at kapangyarihan at ang lahat ngayon ay umaasa sa iyo. Salamat, O Diyos! Hallelujah! Na kami, Panginoon, ibinigyan mo ng paraan upang lalo maging magpakumbaba sa iyo. Tumaasa kami sa pangako mo na pagkatapos ito, you will gonna restore the life, Lord God, hallelujah, at ang magandang buhay sa mundo ito. Maraming po salamat, Panginoong Diyos. Pinupuli ka po namin at lahat po na ito ay abid na dalangin sa pinakamakapangyarihan mong pangalang Jesus. Amen. God bless you all. To God be the glory.